Sumainyo ang Panginoon, at sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Mag-ingat kayo at maging handa, sapagat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras. Katulad nito'y isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inuutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kaniyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayong lagi sapagat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid na nandito ngayon. Maraming salamat sa pagpunta ninyo, bagamat medyo umuulan. Kasama din natin sa ating pagdiriwang ang mga kapatid natin na nasa kanilang mga tahanan, hindi pa makapagsimba sa simbahan. Pagdadasal din natin sa araw na ito, simula ng Adbyento, panimula ng bagong taon ng simbahan, ang mga frontliners, mga may COVID, may karamdaman, at lalo't higit, ipagdasal natin ang mga pamilyang namatayan. Napakahirap ho mamatayan sa gitna ng pandemya. Ang ating ebanghelyo at mga pagbasa ay tungkol sa paghahanda. Maging handa kayong lagi, hindi ninyo alam kung kailan siya darating. Ito yung diwa ng Adbyento, paghahanda sa pagdating ni Jesus. Siyempre, dumarating si Jesus sa ating buhay araw-araw. Sa banal na misa, sa Eucharistia, binibigay ni Jesus ang kanyang sarili araw-araw sa mga misa. Sa ating panalangin, pagising sa umaga, dumarating si Jesus. Pag tayo'y naglalaan ng panahon para magdasal. Sa mga prayer meeting na mga organisasyon, sabi ni Jesus, "Where 2 or 3 are gathered in my name, there am I in their midst." Nandun din si Jesus. Kaya yung panahon ng Adbyento, hindi po ibig sabihin wala si Jesus. Ang panahon ng Adbyento, pinapaalala lang sa atin, dumarating si Jesus. Nakikita mo ba siya at handa ka ba para sa Kanya? At maraming beses, nagugulat tayo at nabibigla kung siya'y dumating na. At ito ngang panahon ng COVID, marami ang nabigla. Mga mahal sa buhay na basta na lang nawala, na hindi man lang natin nasilayan, nakausap, nahagkan, nahawakan ng kamay, basta na lang nawala, nakakabigla. Maraming beses, ako po'y nakakatanggap ng mga mensahe at sabi ay, "Ipagdasal niyo po ang aking asawa, anak, o kaibigan
please pray for the soul of this and that. To be honest po, all too sudden, nakakabigla. So maraming beses na nating nararanasan ang tayo'y nabibigla, nagugulat. Noong isang linggo, nagtrending sa social media, ang Cagayan needs help, Isabela needs help, sapagkat hindi nila akalain na tataas ang tubig. Sanay na sila sa baha, pero hindi nila akalain na papasukin ang kanilang buong bahay. Nakakabigla, nakakagulat. Maraming beses sa ating buhay, tayo ay mabibigla. At wala talagang taong makapagsasabi na lubos akong handa. May mga pagkakataon na kahit pinaghandaan mo na nga, katulad ng exam, ay hindi mo pa rin talaga makukuha ang sagot. Kahit anong preparasyon, lagi pa rin kulang pag dumating na ang tunay na pagkakataon. Ang ating masasambit na lamang ay pagpapaubaya. At yun ang lagi ko ding sinasabi sa mga kapatid nating namatayan ngayong panahon ng COVID. Nakakabigla, pero kailangang magpaubaya. Kailangan tayong magtiwala, sapagkat hindi naman talaga natin mapaghahandaan ang lahat ng bagay. Kaya itong panahong ito ng Adbyento ay panahon ng pagtanggap at pagpapaubaya sa Diyos na higit na nakakaalam kung ano ang mabuti para sa atin. Kung ako po ang tatanungin, personal kong opinion lang naman, sana wala ng Advent. Hindi na natin kailangan ng Advent. Kasi ngayong buong 2020, napakahabang Adbyento na ito para sa atin. Mula nung March, nung nagkaroon ng quarantine at lockdown, nagsimula na ang ating Adbyento. Kasi ito yung panahon na tayo ay wala nang magawa kung hindi maghintay. Kaya yung paghihintay sa mahabang panahon, Adbyento yun. Na nasa bahay ka lang, hindi ka pwedeng lumabas, bawal lumabas. Naghihintay tayo pare-pareho kung kailan magkakaroon ng vaccine, at ito na nga, may vaccine. Pero ang sabi ng ating mga nasa pamunuan, mababaksinate tayo mga 3-5 taon pa bago talaga lubusan na tayo ay mabakunahan. Naghihintay na tayo matagal na. Kaya nung pinagdinilayan ko, ano bang Adbyento natin ngayong taong ito? Matagal na tayong nasa Adbyento. Panahon ng paghihintay. Kailan ba matatapos ang pandemyang ito? Kailan ba ako makakauwi ng probinsya? Kailan ba kami makapagbabalik sa aming normal o regular na pamumuhay? When? And we are all waiting. And we are in this long period of Advent. Pero ang diwa ng Adbyento, bukod sa paghihintay, ay ang pagtitiwala na darating din ang Diyos. Na ang Diyos ay hindi rin magpapabaya sa atin. Lagi siyang tutulong, lagi siyang magbibigay sa atin ng kanyang presensya at pangako na hindi tayo pababayaan. Kaya ang panahon ng Adbyento ay panahon ng pagpapasensya, higit pang pagkapasensya. Madaming beses nauubusan na tayo
ng pasensya sa kahihintay. Napakahirap ang maghintay. Nakakaubos ng pasensya. Pero ito yung kailangan sa panahong ito. Ipagpatuloy ang pagtatyaga sa isa't isa. Pagpasensyahan na lang muna. Hindi dahil sa wala tayong gagawin, kung hindi tiis-tiis na lang muna. Sa pamilya, hanggat maaari kakayanin natin, tsatsagain natin, alam natin, maitatawid din natin ito at matatapos din ang lahat ng ito. Yun ang Adbyento. The hope that is in us, that continues to give us strength in the midst of hardships. Ang Adbyento ay ang pag-asa at pagtitiwala na matatapos din ang paghihintay, na matatapos din ang kalungkutan, na matatapos din ang ating pangungulila, at darating din ang katuparan ng pangako ng Diyos. Kaya sa panahong ito ng Adbyento, na matagal na nating pinagdaraanan, magtiyaga pa rin, magpasensya, magtiwala. Darating ang Panginoon, ang Mesiyas, ang ating kaligtasan. Maibahagi ko lang po sa inyo, maraming pagkakataon sa mga araw na ito na may binabasbasan ako ng mga kapatid natin na nag-suicide. In the past, how many months of quarantine, nakapagbasbas na ho ako ng mga more or less 5 tao, 7 tao na nag-suicide. At hindi natin pwedeng husgahan ang nangyayari o nangyari sa kanila. No one would ever know what was going on in their lives, in their heart of hearts. Pero nanghihinayang lang ako, kahapon meron na naman nagpakamatay sa isang mall, tumalon sa 5th floor. Nanghihinayang lang ako sapagkat dumating sila sa puntong iyon ng kanilang buhay na nagsara na ang lahat. Kaya yun na ang solusyon. Tapusin na ang lahat. Advent is our resistance against the thought of ending it all. Advent is our form of waiting and believing that things will be better. And so we don't give up waiting because we know waiting has an end. Kaya nakakalungkot nga na minsan umaabot ang tao sa punto na tatapusin niya na ang lahat. Kaya sa ating mga pamilya, bantayan ninyo ang isa't isa. Strengthen each other. Palakasin ang loob ng isa't isa. Mayroon kang asawa na nawalan ng trabaho, palakasin mo ang kanyang loob. Kausapin mo siya. Sabihin mo sa kanya, makakahanap ka din. Meron kang anak na siguro'y hirap na hirap sa kanyang pag-aaral kasi hindi niya nasasagutan yung mga exam niya o kaya hindi siya nakakasagot sa mga tanong ng teacher niya. Paano? ML ng ML, paano nga makakasagot? Pero sasabihin mo sa iyong anak, tsatsagain natin yan. Andito si nanay, tutulungan kita. Strengthen each other. That's what we do during the season of Advent. Habang nasa gitna ng pandemya at ng krisis,
Hindi mo pwedeng ibaon pa at lunurin pa ang isang nahihirapan. Advent is our saying no to hopelessness. Maghihintay ako. Maghihintay tayo. Tsatsagain natin ito. At hindi tayo susuko sa paghihintay. Sapagat alam natin, darating at darating ang kaligtasan. At sana sa ating mga pamayanan at pamilya, ito ang manaig na disposisyon at pag-iisip. Darating. May Pasko pa din at hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Mahirap kung sa mahirap at nauubusan na tayo ng pasensya madalas, kaya laging mainit ang iyong ulo, lagi ka nang aaway sa pamilya, tiyagain ang isa't isa. May mga lumapit din po sa akin na mga mag-asawang nais nang maghiwalay. Ang lagi kong sinasabi sa kanila, now is not the time to separate. Dumadaan ang inyong bangka sa matinding alon at hangin, hindi kailangang tumalon mula sa bangka. Pagbanayad na ang hangin at kalmado na ang lahat at gusto nyo pa rin na tumalon, sige, pagkalmado na ang lahat. Pero wag ngayon. Now is not the time to separate. Now is the time to wait. To wait together. Tiyagain ang lahat ng mga nangyayari sapagkat may katapusan din ito. Ito ang Adbyento, ito ang panahon na pinapakita natin higit sa lahat, kumakapit tayo at nagtitiwala sa pangako ng Diyos, sa Kanyang makapangyarihang salita. Siya ang Emmanuel, ang Mesiyas na Diyos na tagapagligtas.